Good morning guys! Ayan, so pupunta tayo sa church ngayon. It's Sunday. So nag-aayos ako. Ayan, nagsasapatos ako guys. Ayan, at pupunta tayo sa church. So ito na, drive na tayo guys. Oh, kita niyo ba? Seryoso ata, seryoso. Oh, syempre pandi church ata. Pandi kapili ata. And we are here sa church guys. Ito na. Dito tayo sa MCCC Mapandan. So ayan, nalis ko na yung jacket ko dyan kabsat. Tao mo nagtayo di kapilian. Taguro oray dagi duman. Tapon pa nasa kaya may di sarming ko takakapsat na narugit. Oh, ayos. Ayan, dito dagay mo the brother Joshua ka nagiji adults member ng church. Ayan sila. Ayan si Chairman Joshua, si brother Gian Salamangka. Ayan, papasok na kami guys. At magsisimula na yung church, yung simba service. Magsisimula na kami guys. So, papasok na tayo. Then, lumabas si Pastor Elmer. Kinausap yung mga nasa labas. So, ito na. Papasok na tayo guys. Oh, yan. So, inintay natin. Pasok na tayo guys. Pasok na si Pastor. Then, sunod na kami dyan. Sa pagpasok, then nakita ni Mary Rosie yung video. Kaya nag-post.
ti Apo. Patuloy po kayong humingi sa Panginoon. Yung kataga kasi dito na ginagamit is just as present tense na hindi nababago. Hindi pwedeng humingi ka ngayon, hindi ka na pwedeng humingi kinaumagahan. Amen. Sinumpat ni Apo na mapati ka mabalin nga, ang humingi ka ni Apo. But in this verse, sabi niya dito na yung ask it shall be given to you is the present tense na ito yung continuous tense na ginagamit na you can ask now and later on you can ask. Amen. So ibig sabihin, no nagdawat ka kini Apo, damdama baling ka ang dawat, kinabigitan mabaling ka man nagdawat kini Apo. Pero minsan nakakalimutan natin na tumawat ti Apo, kini Apo. Minsan sa ating pagiging Kristiyano, a part of our drawing is your asking always to the Lord. Amen? Yung paghihingi sa Panginoon, hindi yung tinatawag na, ito yung prinsipyo na baguhin natin na Panginoon. Ito yung sinasabi natin, tumutugon tayo sa Panginoon dahil may tinutulong tayo na gustong subatan sa kabutihan na magsa-present sa kaharian ng Panginoon. Amen? Then sabi niya dito sa pangalawa, seek and you will find. Diba? Paano ka hihingi? Paano makikita kung hindi mo naman hinihingi ang isang bagay? Tama? Minsan kasi, nauuna yung seek. Nauuna yung seek. We almost seek, then we forgot to ask first kung ano yung kalooban ng Panginoon. Tama? Kaya minsan, yung pagtsatsaga minsan, napapagod tayo. Pero dito, yung salitang ask is as an act of reverence na pinapakita mo na ang Diyos muna bago kang mag-seek. Bago ka maghanap at bago ka gawin ang isang bagay, itugon mo muna sa Panginoon. May promise ang Panginoon, sabi niya, it shall be given unto you. On this text, sabi ko, it's maliit lang na talata. Pero ang laman ng salitang ito, God is full of promise. Amen? Dito pa lang pinapakita niya sa mga anak niya, sa mga disipulo niya, darating sa punto na matites ang pananampalataya niyo. Magugutom kayo, papahirapin kayo, makakaranas kayo ng anong bagay. Pero So, ayan na guys. Tapos na yung simba, yung service. So, gora na tayo. Shout out kay Charles. Ayan. So, pauwi na yung mga members namin. So, ako eto naki-jamming muna sa mga young people. So, yun. Tapos na ang simba. Then, napag-isipan namin kumain sa Jay's Pangalan sa Kabatuan. So, here we go. Ayan, dito na kami. Pinagpaisuhanan na. Talo kami. Nganapan na nga. Nag-back out ni SK Chairman. Shout out kay Joshua. So, ito. Dito na kami guys. Kakain na kami. Bye!